At sa sandaling iyon, ang tunog ng pagsira ng espada ay tumatagos sa kalawakan. Ang espada ng pinuno ng angkan ng crane ay kumakatok at nagkapira-piraso. Halos hindi napigilan ng ama at pinuno ng angkan ang paghaharap na ito. Bumagsak siya sa lupa na napagtanto na kahit na malakas ang suntok, ang katotohanan ay nasa panig pa rin ng angkan ng crane. Ito ay isang bagay na walang sinuman sa Taiwan na magtatalo. Galit na galit ang tatay ko. Naniniwala ang gutom na Blade na lahat sila ay basura, at may katotohanan iyon. Walang hangganan ang galit. Ang pagnanais ng paghihiganti ay pumuno sa pinuno ng angkan ng crane, at tinanong niya ang hindi nakakain na Blade kung magtatagumpay ba siya. Walang kwenta ang pakikipag-usap sa kanya ng higit sa 1 minuto, dahil napagdesisyonan na ang kanyang kapalaran. Nangako ang pinuno ng angkan na haharapin siya kaagad, at ang pagsipol ng hindi nakakain, matutulis na blades ay maaaring masaktan sa hangin. Nagpasya siya, ipakita kung ano ang kaya ng kanyang angkan, at ang walang katapusang matatalas na blades ay sumugod patungo sa kalaban. Ang hindi nakakain na blade, nang makita ang pagtutol mula sa pinuno ng angkan, ay nangako sa kanya na pupugutan niya ang kanyang ulo. Ang pinuno ng angkan ng crane ay walang makitang anuman sa kanyang harapan, at itinuro ang kanyang kamay sa umuusok na blade na siyang nagpapakilala sa teknik ng clan. Daan-daang blades ang lumipad sa kanyang kaaway, na lumulutang sa hangin. Nakita ng mandirigma ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mga espada na ito na lumilipad sa kanya, at kailangan niyang iwasan ang mga ito. Gayunpaman, kahit na ang pag-atake ay malakas, ang antas ng kasanayan ng kaaway ay tila hindi seryoso sa kanya, at hindi niya itinuturing na mapanganib para sa kanya. Ito ay isang walang kabuluhang labanan, na nagpasya siyang tapusin ngayon sa pamamagitan ng pagpapalihis sa lahat ng suntok. Umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan ang mga tunog ng malalamig na sword na nagsasalpukan. Ang malamig na tingin ng hindi nakakain na blade ay pumutol sa lahat ng dinadaanan nito. Para sa kanya, ang mga espada na ito ay isang laruan lamang na hindi makakasakit sa kanya. Siya ay may isang plano na siya ay natigil upang sirain ang demon sa anumang paraan. Ang 2 metrong taas na warrior ay naitaboy lamang ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake mula sa pinuno ng angkan ng crane. Ang mga warriors na nakatayo sa paligid ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na pagtutol dahil ito ay itinuturing na imposibleng harangin ang lahat ng tumataas na blades hanggang ngayon. Ang pinuno ng Crane Clan ay tumingin sa kanyang kalaban at nakakita ng isang tunay na bastard. Naiinis siya sa kanya dahil hindi man lang niya mabayaran ang kanyang mga kasalanan, dahil sa paggawa ng hindi na mababawi na mga aksyon dahil sa kanyang mga paniniwala, hinding-hindi siya patatawarin ng Crane Clan, at ang sword ay napuno ng puot na lumalago mula noong araw na iyon. Ang dakilang guro ay naghahanda upang kunin ang itaas kamay gamit ang medyo makapangyarihang teknik, at isang globo ng purong enerhiya ang pumuno sa kanyang blade. Nakita ng 2 metrong mataas na warriors kung anong uri ng oposisyon ang inihahanda laban sa kanya, at hinusgahan nila ang maniobra ng leader ng angkan na medyo matagumpay. Sa sandaling iyon, bumangon siya mula sa lupa at sumugod na parang bagyo patungo sa kanyang kalaban. Wala siyang nakita kundi ang pagnanais na tusukin ang puso ng kanyang kaaway. Sa sandaling lumapit siya sa hindi nakakain na blade, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha, at natuwa siya sa katotohanang ipinakita ng pinuno ng Crane Clan ang lahat ng kanyang magagawa. Ngunit hindi ito sapat para sa hindi kapani-paniwalang pag-atake na darating. Dahil ito ang lahat ng kakayahan ng pinuno ng angkan, ang nakakabaliw na tingin ng bastard ay napuno ng lamig sa kapaligiran. Ang walang awa na mandirigmang ito ay nagpasya na sirain ang lahat, kabilang ang kanyang kaawa-awang angkan, at ang walang awa na diskarte sa pag-atake ay nakatutok sa kanya. Ibinalik ng explosive energy ang clan leader, na para bang hindi siya ang makapangyarihang master ng lugar na ito. Ang force kung saan siya lumipad palayo ay namangha sa lahat ng tao sa paligid niya, maging ang clan leader mismo. Ang suntok na dumaan sa kanya ay tila napakalakas na tumagos hindi lamang sa kalawakan, kundi pati na rin sa lahat ng pag-asa at pangarap ng pinuno ng Crane Clan na parang pambura, na nagbubura ng lapis. Nabura ang clan leader. Ang pagsabog ay kumalat sa buong kapitbahayan.
Nagsimulang gumuho ang mga gusali, at ang kapangyarihan ng pagsabog na ito ay tila lumalaki sa bawat pagdaan ng bloke. Nayanig ang Almighty Clan ng gabing iyon ng isang pagsabog na nangyari mismo sa tirahan sa gitna ng teritoryo nito. Sa isang gabing naliliwanagan ng buwan, ang Young Master at ang Pantas ay nagtipon para sa hapunan, tinatamasa ang katahimikan at misteryo ng kalangitan sa gabi. Isang bagay na hindi karaniwan ay nagluluto sa apoy, na naglalabas ng isang kaaya-aya at mabangong aroma na nakapagpapaalaala sa isang malayo at mainit na tahanan. Ang batang lalaki ay nagtanong ng may interes kung anong uri ng ulam ang napagpasyahan ng matandang Pantas na lutuin sa oras na ito, umaasa ng isang bagay na kakaiba. Isa itong espesyal na ulam na kadalasang inihahanda kapag pumasok ka sa gayban at ang lasa nito ay nanatili sa iyong memorya sa mahabang panahon. Ang recipe ay nangangailangan ng nilagang ahas at karne ng aso ng ilang oras at pagkatapos ay magdagdag ng mga espesyal na pampalasa ng gayban, isang tunay na delicacy na hindi na hinintay ng guro na ihain sa Young Master na si Dansoyo ay nasasabik sa recipe, ngunit pagkatapos marinig ito, nawala siya, ganap ang kanyang gana. Ang lider ng angkan ay nakatayo sa tabi nila, binabantayan ang bawat kilos nila, at isa sa kanyang mga tagapayo ang nagsabi sa kanya ng mahalagang impormasyon. Nakaramdam ng mali ang matandang Pantas, na pagtanto na may kakaibang nangyayari. At sa sandaling iyon, iniulat ng tagapayo na may malungkot na ekspresyon na sinalakay ng bastard na si Kang Yu ang Crane's Cry Clan. Ang balitang ito ay napakaseryoso na ang mismong pagkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang maimpluwensyang angkan ay nanganganib. Ang Young Master, nang marinig ang balitang ito, ay lubos na nagsisinahinayaan niyang mabuhay ang masamang taksil na iyon. Ang gabing naliliwanagan ng buwan ay mabilis na napuno ng takot na bumalat sa katahimikan. Sa sandaling iyon, ibinaba ng walang awa na Blade ang paghihiganti nito sa Crane Clan, na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak kasama nito. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, siya ay nagwagi sa mahirap na kompetisyon na ito, pinalakas ang kanyang reputasyon, ang tagumpay laban sa kanyang mga kaaway ay nagdala sa kanya ng isang pakiramdam ng kumpletong kasiyahan at lakas. Paglabas, pinagmamasdan niya mula sa malayo ang mga taong walang pakialam at nag-e-enjoy sa laro. Ang mga mandirigma ay nagsasaya, naglalaro ng iba't ibang laro at masiglang nag-uusap. Para ngayong gabi ay isang gabi ng kasiyahan at pagpapahinga. Para sa kanila, ang isa sa mga mandirigma ay lumapit kay Master Convey at hiniling na sundan siya nang hindi ipinapaliwanag ang kanyang mga dahilan. May dahilan. Si Convey, siya ay naghihintay para sa isang napakahalagang tao, at ngayon ang sandali ng pagkikita ay dumating na. Dinala siya ng lalaki sa mahabang koridor, at sa lalong madaling panahon naabot nila ang lugar kung saan magaganap ang nakamamatay na pagpupulong na ito. Nang pumasok si Convey sa silid, isinara ang pinto sa likuran niya gamit ang isang napakalaking padlock, na iwan siyang mag-isa sa sekreto. Matapos madaanan ng ilang kwarto, nilapitan nila ang sikat na naghihintay ng Convey sa gitna ng lugar. Idiniin ng katulong ang rebulto, at isang umaalingaw-ngaw na langit-ngit ang umalangaw-ngaw sa buong silid, na nagpapahayag ng pagbubukas ng lihim na daanan. Ang mga pader ay nagsimulang maghiwalay, at isang nakatagong silid ang bumukas sa kanilang harapan, na nagtataglay ng maraming sekreto. Ang alipin ay hindi pinayagang pumasok sa loob at makita ang guro, dahil ito ay isang napakalihim na lugar. Sinabi lang niya kay Convey na kaya niyang pumasok mag-isa. Nang pumasok ang guro, ang kanyang tingin ay agad na nakatuon sa Blade of the Demon Lord na personal na nagpasyang bisitahin siya. Malaking karangalan para sa sinuman. Namangha siya kung gaano katago ang lugar na ito na pinili ng kanyang guro para sa isang mahalagang pagpupulong. Sinimulan ng Demon Blade ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagpuna na maaaring isipin ng ilan na pumunta siya rito upang maglaro. Ngunit mahirap isipin na ang isang lugar na tulad nito ay maaaring magkaroon ng ganoong nakatagong silid. Gayunpaman, mas interesado si Demon Blade kung bakit siya pinatawag dito sa lugar na ito. Sa harap niya ay nakatayo ang pinuno ng Black Marketeers, Yamsake, na humiling sa Demon Blade na tulungan siya sa isang mahalagang bagay. Ito ay hindi lamang isang kahilingan, ngunit marahil isang utos mula sa Five Dragon Union gaya ng naisip. Gayunpaman,
ito ay isang personal na utos mula sa pinuno ng Black Traders na tiyak na makikinabang sa Union. Bakas sa bahagyang ngiti sa mukha ni Connie ang kanyang hindi seryosong ugali at ang pananabik na dulot ng alok na ito. Lumingon siya na walang interes, dahil hinding-hindi siya mag-aaksaya ng oras na makisali sa anumang kaina-hinalang negosyo. Nanghihinayang sinabi ng pinuno ng Dark Guild ng Traders na nakakalungkot na hindi tinanggap ni Convy ang kanyang alok, lalo na kung ang kanilang teritoryo ay sinalakay ng isang estranghero na may napakalaking kayamanan. Natigil ang pagdinig ng mga salitang ito sa pakiramdam na naglalaman sila ng isang bagay na makabuluhan. Parang pamilyar ang mga salita, ngunit ang mas malalim na kahulugan nito ay nanatiling malabo sa kanya. Ipinagpalagay ni Convy na ito ang Great Heavenly Merchant Union, at ngumiti ang pinuno ng madilim na merchant na napagtanto na tila ito ay tungkol sa pinuno ng Union at ang kanyang anak na babae, na dumating dito mula sa mga bundok 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit kung paano kumilos ng ganoon si Convy, ang hindi nakakain na blade ng Underworld, ay isang misteryo sa kanya. Napansin ng merchant ang pananabik na kumikinang sa mga mata ni Connie at nagpasyang sabihin sa kanya ang totoo, dahil talagang kritikal ang sitwasyon sa Black Merchants Union. Sa Taiwan, may 2 sangay na natitira sa ilalim ng kontrol ng Black Traders na nakalutang pa rin, ngunit ang mga pangunahing unit ay nasa ilalim ng malaking presyon mula sa Grand Traders Union. Naisip pa niya na hindi patas na kahit na ang Black Traders Union ay nakipagtulungan sa kanila sa loob ng maraming taon, nagsimula ang mga negosasyon, dahil ang Grand Union. Ang lakas ay medyo kahanga-hanga. Ngunit anuman ang kanilang mga kita, hindi sila dapat bumuo ng mga relasyon sa mga tagalabas, kahit na sila. Nakuha ni Convy ang kanyang walang awa na blade with force, dahil ang tanging layunin niya ay sirain ang demon. How dare they na itapak ang mga paa sa lupa? Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Para sa Convy, lahat ng naninirahan sa labas ng kontinente ay ang tunay na kasamaan, at handa siyang ipakita na ang kapangyarihan ni Junwan ay walang limitasyon. Naglakad siya palabas ng nakatagong silid na puno ng determinasyon. Ang layunin niya ay mawala ang Great Heavenly Merchant Union. Ang mukha ng lupa. Ang pinuno ng madilim na merchant ay nanood ng palabas na may kasiyahan at naramdaman ang mood ni Convy. Ang isa pang lalaki ay lumabas mula sa kabilang madilim na silid, nagulat sa kung paano naimpluwensyahan ng pinuno ng madilim na merchant si Convy. Sa kanyang opinyon, ang taong ito ay talagang karapat-dapat sa karangalan na tawaging pinakamahusay sa mga madilim na mga ngalakal. Ang ulo ay lumingon sa dakilang mamamana, pakiramdam na siya ay pinupuri siya ng kaunti. May mga tsismis tungkol kay Conwo na ang kanyang mga magulang ay namatay sa kamay ng hukbo ng Yuan, at iyon ang naging dahilan ng kanyang matinding puot. Itinulak lang siya ng Archer ng kaunti nang hindi naglalagay ng labis na pagsisikap dito. Ang mahusay na Archer, na natigilan sa pag-iisip na ito, ay nagtanong kung ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sandaling natahimik ang pinuno ng mga maitim na traders, nagdagdag ng intriga, nang walang direktang sagot. Ngumiti siya, planong dalhin ang mamamana sa isang espesyal na lugar, ang Blood Tears Clan, kung saan naghihintay sa kanila ang mahalagang negosyo. Kailangan nilang makarating doon sa lalong madaling panahon nang hindi nag-aaksaya ng oras. Ang kahangahangang Archer ay malugod na pumayag na pumunta sa lugar na iyon dahil ito ay magiging isang kapana-panabik na gawain. Samantala, sa hotel, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasya ang batang may-ari na uminom, na nagninilay-nilay sa mga kaganapan sa gabi. May katabi siyang isang bote ng alak, na mas lalong nagbigay diin sa kanyang iniisip. Tumangala siya sa magandang buwan habang binuhusan niya ang sarili ng isang baso, nakaramdam ng kakaiba sa katahimikan ng gabing ito para sa kanya. Ang pag-inom ng alak sa ilalim ng liwanag ng buwan at pagmamasid sa buwan ay isang hindi malilimutang karanasan na nagbigay sa kanya ng espesyal na kapayapaan ng isip. Sa pagtingin sa unahan, napagtanto niya na ang blade ng kagalang-galang na Convy ay naging isang malaking hadlang sa kanyang landas, at kung napatay niya ito, kung gayon ay magkakaroon ng mas kaunting problema. Naalala niya ang sandaling nalaman niyang sinira ng bastos na ito ang angkan ng crane, na hindi nag-iwan ng pagkakataong makatakas. Ang lahat ng kasama ng angkan ay pinatay, at ang ulo at ang young master ng angkan ay brutal na binitay para sa matalinong lalaki.
Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap, dahil ang hamak na ito ay pumili ng isang malupit na paraan ng pagpaparusa. Hiniling ng guild sa pinuno ng angkan ni John na pumili ng 3 o 4 na manlalaban na susunod kay Condi nang hindi nawawala ang isang buntot. Napagpasyahan nilang tuparin ang utos na ito, bagamat nangako si Gaiban na aalagaan ito. Napansin niya na may tiyak na koneksyon sa pagitan ng Black Merchant at ng Five Dragon Union, at mas mabuting huwag makialam ng walang plano. Kinailangan niyang pumunta muna sa Engranding Merchant Union, kung saan walang duda na siya ay matatagpuan.